Jesus dito eh. May problema ka ba? Di po ba? So, alam niyo po, napakaganda ng katuruan po. Subalit, yun nga, lumaki po ako sa ganung mga katuruan na pagdating po sa maturity o para ma-reach ko po yung tinatawag nilang level of anointing. Alam mo yung pag gumanong ka pa lang natutumba na daw yung lahat ng mga tao dahil ikaw ay anointed. Pero nung nabasa mo yung Biblia, wala pa lang enough hours of fasting, wala pa lang enough hours ng Bible reading para ikaw ay ma-merit mo ang anointing ng Panginoon. Dahil lang sinasabi ng Biblia, ikaw pala ay anointed. Anointed na. Dahil ba sa nagawa mo? Hindi. Dahil sa nagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Anak, paki-send mo nga yung, paki-next nga po anak yung ating PowerPoint. Yun. So, yan, akala ko merong 12 steps to holiness and salvation. Na kapag hindi ko po ito nagawa, ay nako, huwag ka matutulog, Jace, at baka hindi ka makasama sa rapture. Pakitingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sabi, sigurado ka ba? Nakasama ka sa rapture. Yes, lahat po tayo. Ang requirement lang po ay nabubuhay, ang believer na nabubuhay nang dumating si Kristo. Meron din dyan, 8 steps to holiness or 8 steps to Christ-likeness. Diba? O paano maging after God's own heart. Tapos nakita ko na para pala ako maging God's own heart, kailangan pala na kay Kristo ako. Kasi si Kristo ang kinalulugdan ng Panginoon at dahil ako ay na kay Kristo, ako din ay after God's own heart. Amen? Amen. Alright. Salamat sa Panginoon because the message of grace is by revelation. Ngayon, didiscuss po natin yung paglalakbay sa paglago at paggulang. Mga kapatid, hindi para maging magulang ka sa kapwa mo, kundi paggulang. Meron po ako isa-share na verse sa inyo. And ito, nung dumating po sa akin, ito ay, wow. Pagdating pala sa maturity ng Christian is, ito lang. Colossians 1:26-29 sa The Message. The mystery of in a nutshell is just this. Sabay-sabay? Christ is in you. Amen? So, hindi lang, ang naniniwala po tayo na ang Panginoong Jesus is beside us. Amen? Pero ang sabi po dito, hindi lang beside It is in you. Diba, another level yon mga kapatid, pagdating sa New Covenant of Grace. Christ is in you. Kasi po, parang nung Christmas party po namin nila Sister Carol, ay ginagaya po namin si Sister Carol sa mga steps niya. Ang aim po namin ay makamuka yung steps ni Sister Carol. Tama, kung gumanon siya, gaganon din kami. Hanggang sa makuha. Ganon yung turo sa atin nung maturity po sa Christian life, no? Gagayahin, ito ang Panginoon, gagayahin natin ang Panginoon. Wala pong problema doon. Pero may mas binibigay sa ating katuruan na ang sinasabi is, Christ is actually living in you. You just allow Him to work through you. You allow Him to work in you, to work through you before the grace of God can work through you. Ano po ang mas maganda? Yung Christ is in you. Tama? Christ is in you. Sabi po doon, so therefore, you can look forward to sharing in God's glory. So ibig sabihin, kapag Christ is in you, makakaasa ka na ang buhay mo ay glorious. Amen. Tapos po doon, and it's that simple. Alam niyo po sa mensahe ng biyaya, napakasimple lang. Hindi na po ito pinapakomplikadahan ng relihiyon. And that is the substance of our message. We preach Christ. Alam niyo po, iba po kasi yung parang pag nagtuturo po ng maturity sa Christian life is, discipler mo ako, gawin mo kung ano ang ginagawa ko. You imitate the so-called discipler. We're not against discipleship, mga kapatid. For the record, we are not against discipleship po. Pero pag ang focus na ng Christian life mo is yung discipler mo, doon na nagkakaroon ng problema.
Eto ang ginagawa ko, gayahin nyo ako. Eto yung mga hindi ko ginagawa, huwag nyo itong gayahin. Kaso sablay. Tama, sablay. Pero ang Panginoong Hesukristo, ang ating great discipler. Kasi kapag itinuturo mo sila, pag ikaw ay discipler, ang role mo lang is ituro sila kay Christ. No more, no less. Ituturo mo lang si Christ kasi alam mo, mga kapatid, kahit anong anggulo mo tingnan ng Panginoon, He is powerful. He is wonderful. He is awesome. He is matchless. He is unrivaled. He is faultless. Maganda yan. Wala kang maiipipinta sa Panginoon. Can I have an amen? Amen. So that's it. We teach in a spirit of profound common sense so that we can bring each person to maturity. So ganun po yung ginagawa natin ng GBM teaching ministry. We are just pointing you to Christ. Hindi po namin ibinibida ang sarili namin sapagkat wala namang kabida-bida. Tama? We just pointing you to look into Christ. So sabihin po natin, basahin nga po natin to. To be mature is to be Christ. No more, no less. Sabi mo sa katabi mo, Christ. No more, no less. So ngayon po, sa paglalakbay po natin sa ating buhay Kristiyano, ang gusto lang po natin, ang lahat ay tumingin sa Panginoon. Amen. So kasi po, sa paglalakbay natin mga kapatid, eto lang kasi yung kita natin. Nakukuha niyo po. So, nung ikaw ay pinanganak, hanggang ngayon, ngayong araw na ito lang yung tanaw mo eh. Pero sa paglalakbay, kapag ikaw ay nakatingin kay Kristo, si Kristo po kasi, tanaw niya na hanggang katapusan. Ganon din po sa atin pag nagtitinginan tayo ng buhay ngayon. Tama? Kita mo lang yung tao sa ganitong kalagayan. Mapanghusga ka eh. Di ba? Minsan nakakapaghusga tayo, ba't ganyan siya? Kristiyano pa naman siya, anak pa naman siya ng pastor. Ganyan. Buti na lang, hindi na tayo walang ganun dito. Amen? Amen. Kasi tayo pa ay nakauna ng biyaya. Pero alam mo, nakita ng Panginoon hanggang dulo. Ito po, mind-blowing. Next verse. Yan. Sabi po dito, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed into the likeness of His Son. I-next mo na lang, anak. Yan. So, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Pakibalik mo, anak, sa kabilang slides. Makikita niyo po dito, sabi po dito is eternity past. Pwede niyo bang i-close yung eyes niyo po? At sasabihin ko yung salitang eternity past. What comes into your mind? Sa akin, para siyang universe lang na madaming stars, tapos wala lahat, si God lang. Eternity past. Tapos, nung eternity past, sabi doon, God foreknew. Wow. God foreknew. Tapos, hindi lang eternity past ang tanaw niya, meron pang eternity future. Tapos, yung tanaw mo lang, ngayong araw lang. Nakuha niyo po, mga kapatid. So sabi po dito, next verse, isa-isahin lang po natin. Ito po ay wala po sa manual, gusto ko lang po talagang ibahagi. Sabi po doon is, next slide. Okay, for those God foreknew, ang alam niyo po, pagdating po sa salitang Griego, ang salitang new, yung alam mo, knowledge, may dalawa pong Greek word. Ang una po ay oida, at pangalawa ay proginosko. Hindi ko na po kasi gusto ko lang pong mabigyan ng mabilis na pagkakaiba. Ang oida po ay, ibig sabihin nun ay kilala mo, alam mo na may araw, alam mo na ang anak ni Sister Eva ay si Levi Ann, alam mo na ang anak ni Pastor ay si Janela. Pero yung proginosko, parang kilala mo. May relasyon kayo.
nung tao na yon. Nakuha niyo po mga kapatid. So, ibig sabihin, God foreknew, noon pa man, may relasyon na kayo ng Panginoong Diyos at mo. Eternity past. Alam niyo po, asan si Yuel? Yuel is very a wonderful person. No po? I admire ang youth po nating si Yuel. Kasi po, nung way back nung nasa Shopee tayo, nag-aaral-aral po kami, nag-sharean po kami ng mga kabataan. And we were discussing prodigal son. Tapos bigla siyang sumagot, edi, ang dami naming inputs, ganyan, ang dami naming revelation, bawat sa... Tapos sumagot si Yuel. Sabi niya, ate, in the first place, anak naman yung nagkamali. Diba? In the first place, anak na siya. Amen? So, in the first place, eternity past, anak ka na ng Panginoon. Ngayon, sabi po dito, He also predestined to be conformed. So, ano ibig sabihin? Sabi mo sa katabi mo, noon pa man, naka-predestined ka na maging kamukha ni Kristo. Amen. Ako po, okay lang po na maging kamukha ko ang Panginoong Jesus. Ayoko pong maging kamukha si Jose Manalo. alam ko po. Pero alam mo po yun, kung balang araw magiging kamukha ko siya, parang, Jose Manalo, hindi po kita binabash. I mean, magka-ano po tayo, we're on the same page. Pero alam niyo po, pagkamukha mo ang Panginoong Jesus, gugustuhin mo yun. Tama, kasi maganda eh. Di po ba? Sabi nga po ay walang makaka-describe sa Panginoon. Alam mo nung araw na parang dati, di ba, ano yan eh, makakamukha mo ang Panginoong Hesukristo. Dati, ano ka lang, kuripot. Kuripot ka dati. Ngayon, ano na? Matipid na lang, matipid. Matipid na lang. Dati, balahura ka. Ngayon, medyo makinis-kinis na. Amen? Alright. Pero alam nyo, grace changes everything. Amen? All by grace, all for His glory. So, He predestined. So, yung pinredestined niya, siya ang tumawag. Siya ang tumawag. Alam niyo po sa buhay maglalakbay ng mga Kristiyano, minsan, naliligaw ka. Totoo naman eh. Naliligaw ka. Tapos, alam mo yun yung lost ka pero natagpuan ka ng biyaya ng Panginoon. May isang bata. Alam ko po hahaba yung lesson natin. Okay lang po ba? Mahal niyo pa rin po ba ako magkatapos? May isang bata. Nasa grocery sila, nasa palengke, ganon. Parang ganon po yung senaryo. Tapos umiyak siya. Lapit siya sa pulis. Sabi niya ganon. Nawawala po yung nanay, tatay ko. Sabi niya ganon. Sa totoo, sino nawawala? Yung tatay, nanay o siya? Siya. So, ganun din po, minsan sasabihin natin, natagpuan ko ang Panginoon. Binigay ko ang puso ko sa Panginoon. Puso ko sa Panginoon. Pero alam mo, hindi naman ang Panginoon ang nawawala eh. Tayo. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Panginoon dahil natagpuan tayo ng Panginoon. At yun nga, dahil kahit na papari-pariwara ka diyan, naglulukmok ka sa mga putikan or pagkain ng baboy, He justified. Amen. We know that. Naturo po sa atin yan ni Pastor. And what's exciting is, He glorified. Amen. So, yung po ay introduction lamang, tayo po ay papasok na sa ating lesson. At dahil nga po we are predestined, didiscuss ko na po yung nasa manual. So, dahil we are predestined to be conformed into the image of Christ, ang pangalawang kapanapanabik na yugto sa paglalakbay sa buhay Kristiyano ay proseso ng pagbabago at paggulang. So, balik tanawin po natin. Gusto ko lang pong sabihin pala, sorry po, salamat, buti mayroong PowerPoint, na lahat ng yon, He foreknew, He predestined, He called, He justified, He glorified, ang lahat po noon, ang Diyos ang gumagawa. It is restful. Indeed, restful ang Christian life kasi alam mo
na siya ang gumagawa. At pag alam mo na siya ang gumagawa, wala ka nang maibibida sa sarili mo. Walang matitirang kayabangan dyan kahit ano. Kasi binabalik mo ang papuri sa Panginoon. All this is from God. Alright, next. So balik tanaw po natin, paglalakbay sa landas ng pagbabago at paggulang. So, next. So sabi ko nga po kanina, sa buhay Kristiyano po natin, ito lang po yung tanaw natin. So actually, nalaman mo lang na ang tungkol sa Diyos nung moment na ikaw ay na born again. Amen. Kasi po, walang humahanap sa Diyos, wala ni isa. Ganon din, walang nakakaintindi sa Diyos, wala ni isa. Pero nung ipinanganak kang muli sa Espiritu, which is naturo po sa atin ng ating Pastor Fergin, ipinanganak ka sa Espiritu, naiintindihan mo na ang mga bagay sa Espiritu. Naiintindihan mo na ang Diyos. Naiintindihan mo na ang lahat ng tungkol sa Diyos. Kasi buhay na ang Espiritu mo. Kasi mga kapatid, yung Espiritu mo, yun ang kumokonek sa Espiritu ng Diyos. Hindi kailanman magkakaintindihan ang isang taong patay ang Espiritu sa Diyos na Espiritu. So, ang pagkabuhay nating muli, actually ay hindi naman talaga natin dinesisyonan yan. Kasi we are born not by the will of man, but by the will of God. Ikaw ang tinawag. Malay mo bang nawawala ka? Hindi mo nga alam na nawawala ka na pala eh. Pero tinawag ka ng Panginoon. So, ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Ay, wala pala nga. So, flesh gives birth to flesh, but Spirit gives birth to Spirit. So, parang ang puno ng buko ay kailanman ay hindi mamumunga ng puno ng ng mangga, di ba? Kailanman hindi ewan ko, ba't meron bang namumunga ng puno ng buko na nagbumunga ng mangga? Hindi. So, ang Espiritu po sa John 3:6-8, anak. So, yun nga, huwag kang magtaka. Huwag magtaka kung ako ay... Huwag magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Kailangan. Umihip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan manggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. Napakaganda po ng verse na ito, pero hindi po ito yung didiscuss natin. Mas napakaganda po niyan pag in-explore po natin yan. So, ang Espiritu ay ganap at matuwid at banal. Bagong nilalang at tulad ng Panginoon ni Panginoong Jesus sa mundong ito. So, nung na-born again ka, next slide, nung na-born again ka, which is ito po yung topic natin nung nakaraan, ang Espiritu mo, ipinanganak muli, sinasabi po natin, ang Espiritu mo ay new creation, created after the likeness of God in true righteousness and holiness, and as He is, so are we in this world. So anong parte ng ating katawan, ano ang parte ng pagkatao po natin ang binago na ng Diyos? Espiritu. Amen. So, mga anak, ayan, may bilog-bilog pa ako, para lang po maintindihan. Tayo po ay, katulad ng Diyos, siya ay Trinity, tayo po ay trichotomy. Meron po tayong body, soul, and spirit. So, yung spirito daw po natin dyan ay, basahin nga po natin, new creation, righteous and holy, and Christ-like. Yun po ay after tayong maborn again. So, sa iyong kaluluwa ay binubuo ng mind, will, emotion, ay hindi pa ganap na nagbago sa sandaling ikaw ay naborn again. Gayon din ang ating katawan. Kasi kung ang katawan mo ay, na sana pango ngayon. Di ba? Pero yon tanging espiritu mo lang ang nabago. Next slide. So makikita po natin na ang 1/3 na bahagi ng iyong pagkatao, ang iyong espiritu ay ganap ng nabago dahil sa espiritual na kapanganakan.
Sabi po sa manual, ang susunod na 1/3 ng iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa, ay nasa proseso. Naintindihan po? Malinaw po ba o nakatulog na po ang lahat? So, ang nasa proseso ng pagbabago upang ang wangis ni Kristo na nasa iyong espiritu ay makita sa aktual na iyong pamumuhay. Alright? Ang tawag sa ang huling 1/3 na bahagi ang iyong katawan ay ganap na magbabago sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ako excited na dumating ang Panginoong Jesus. Nagko-compute pa nga kami ni Paul kasama si Darlene at saka si David eh. Kasi si David po, sasabihin niya, bigla na lang out of nowhere, sasabihin niya, Mami, ang tagal-tagal naman dumating ni Jesus. Sabi niya ganun. Eh kung alam ko lang, di sinabi ko na ako. Tapos kukulitin niya ako mula umaga hanggang hapon. Kailan ba dadating si Jesus? Kailan ba dadating si Jesus? Eh kung alam ko lang anak, di sinagot ko na, di ba? Pero alam mo yun, we are excited. Not just with the glorious body, but the very presence of God Himself. Amen? Amen. Alright, so ang tawag sa prosesong ito, ang tawag po sa proseso na yung nasa espiritu mo ay mag-manifest sa natural realm mo. Nakuha niyo po? Ang tawag po dito ay paglalakbay sa pagbabago at paggulang. Asampung version, nasusulat po ba yon? 2 Corinthians 3:18. And tayo, with unveiled faces. Ibig sabihin po ng unveiled, walang talukbong, walang tabing. All reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is Spirit. So, ang word po daw na transformation po dito ay, sa salitang Griego ay metamorpho. Ewan ko kung paano po ito basahin. Metamorpho. Pero po ito ay nahati sa dalawa. Meta means change and morph means form. So pag pinagsama po natin, ito ay change in form. Next. So kapag naman po pinag-uusapan ng proseso, ang tawag po nito ay metamorphosis. Ang mas malalim na explanation po nito ay madidinig nyo sa next Sunday. Alright? Pero ito po ay introduction lang. Changing in form. So ang paru-paro na napakaganda ay hindi naging paru-paro magdamagan. Tama? So nag-umpisa siya sa egg, naging larva, naging pupa, naging adult. Ganon din naman sa ating mga baby, di ba? Hindi naman yan bigla-biglang malaking taon na, di po ba? So, ganon din po tayo, sa sandaling tayo ay maborn again. Ang isang tao sa kanyang espiritu ay katulad na ng Panginoong Hesukristo. So, parang sinasabi po natin, di po ba, yung anak kong si David, anak kong si David, nung pinanganak siya ay baby siya. O si Darlene na lang pala, si Darlene. Nasaan ba si Darlene? So, nung pinanganak ko si Darlene, dugo ko na nananalaytay dyan. Di po ba? Tapos, habang lumalaki, naiiyak na siya, nagiging kamukha ko na siya. Di po ba? So, ganun din. Tayo po. Pero, yung DNA niya, yung dugo niya, yung core niya, is ako na. Di po ba? So, ganun din tayo sa Panginoon. Nung tayo po ay na-born again, yung likeness niya, yung DNA mo, naka-embed na sa'yo. New, hindi yan recycled. Hindi yan new version of you. Yun yung napag-aralan po natin nung nakaraan. Kundi yung very righteousness ng Panginoon, yung DNA ng Panginoon, dinwell sa'yo. Can we give God clap offering? Ewan ko po, it's a really mind-blowing. Amen and amen. So, sabi po dito, next. As He is, so are we in this world. In this world, we are like Jesus. Next. The Bible clearly affirms that the fact that we are right now already like Jesus. Can I have an amen? Parang mahina, ano? Amen? So, sabi po dito, we don't do righteous thing. You are like Jesus ngayong araw na ito, kamukha mo na ang Panginoon. Hindi ka gumagawa ng mabuti para ikaw ay maging mabuti. Ikaw ay pinaging mabuti
ng Panginoon. Kaya ka nakakagawa ng mabuti. Siguro pang 10 beses ko na po inuulit ito, di ba? We are not doing righteous thing to make us righteous. We were made righteous by the blood of the Lamb, and that's why you act like one. Amen. So sabi po dito is, kung, Sister Jace, kung sinasabi mo na right now ay kamukha ko na si Kristo, tapos may sinasabi ka pang transformation, ano ba talaga? Natapos na o nangyayari pa? Ano po? Di po ba? Past, English, Sister Carol. So, verb. Mangyayari, nangyayari, at nangyari na. Ayun, nangyari na. So sabi dito, nangyari na. Ikaw na ay like Jesus ngayon. Tapos merong verse na being transformed. Ibig sabihin ng being transformed, ikaw ay nababago. So ano ba yun, mga kapatid? Ang gulo-gulo mo naman magturo, Sister Jace. Sabi po dito, question. Yan. Ano ang tinutukoy? Actually, hindi pala ako magulo, si Apostle Paul. Ano ang tinutukoy ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 3:18 na hinuhubog at binabago or are being transformed, present progressive, upang maging katulad ni Kristo? Ang sagot ay ang iyong kaluluwa. Kaya di po ba, minsan narinig nyo na, walang kaluluwa yan eh. Di ba, narinig nyo na ba sa pelikula yon? So next, ang nasa proseso ng pagbabago or being transformed ay iyong kaluluwa na sumasaklaw sa iyong isip, sa iyong damdamin, at kalooban. Ang tawag sa prosesong ito ay, sa theology ay, sanctification. Sabi nga po natin, sanctification. Sabi po sa manual, walang sapat na pahina or oras upang madetalye ko sa inyo ang konsepto ng sanctification. Wala daw po tayo oras ngayon. Kaya, bibilisan po natin. May 3 bahagi daw po ng sanctification. Una ay positional. Posisyon. Pangalawa ay progressive or experiential. Ibig sabihin po ng experiential, nararanasan mo na. Hindi lang siya yung parang theory mo lang, kamukha na pala ako ni Jesus. Pero evident and manifesting na sa buhay mo. Amen. At ang pangatlo ay ultimate sanctification. So una, positionally, and put on the new self. I-wear mo daw. Suotin mo daw ang iyong bagong pagkatao, created after the likeness. Created. Ang ang TED ay past tense. Alright. So, sa mata ng Panginoon, as far as Jesus is concerned, as far as His finished work is concerned, you are like God in true righteousness and holiness. Can we say amen? Sabi po, alam nyo daw ba na 62 times, ang galing ni Ate Sara, thank you. 62 times sinabi sa mga believers ay tinatawag na saints. Did you know that 62 times believers are called saints in the New Testament? So, ito ay Santa Eva, Santa Marigold, Santa, wala sa pangalan ko si Sister, si Santa Jeng, di ba? Santo Johnny, Santo Santi, Saint Santi, alright, Santo Pete. Sige po, tawagin nyo nga po yung katabi nyo na santo, tas ang pangalan niya. Alright, Santo, yeah. Ang haba naman ng pangalan yun, mga kapatid. Santo Pedi, Santo Pogi, Santo Atoy. Alright. Okay. Santo Michael, Santo Joen. Ay, Santa Joen. Alright. Saint. Uy, hindi tayo makaget over sa saint. Alright. Seriously, mga kapatid, you need to believe it. Because the just
ang mga pinaging banal shall live by faith. That's what believers do. We believe. All right? Because you cannot walk by faith, you cannot talk in faith, you cannot live a life of faith if you don't understand and if you don't know that you were made righteous by faith. Ulitin ko po, you cannot, hindi pwede na you walk in faith, you talk in faith, and you live a life of faith if you don't understand that by Jesus' blood, you were made righteous by faith. And we need to believe it. I believe it. I believe it. Now, that you were made complete in the spirit, so spiritual realm, it will now manifest in the natural realm. At kusa iyon, mga kapatid. Yun yung pagbabagong hindi pilit. So, pupunta po tayo sa progressive. Naintindihan na po? Medyo malinaw po ba o medyo lumalabo pa? Lumilinaw. Progressive. But we, with unveiled face, beholding us in a mirror. Ito po yung topic kahapon, di po ba? Saan ako? Mirror, the glory of the Lord are being transformed into the likeness, into the same image from glory. Nakita niyo po yon? Inumpisahan ka ng Diyos sa maluwalhati. So ngayon, parang ganito lang yan mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Paul kahapon, merong mirror dyan. Tapos pag tiningnan mo talaga yung mirror, naiimbierna ka talaga eh. Kahit, hindi mo naman pwedeng ipang-kiss-kiss yung mirror para gumanda ka, di po ba? Naiimbierna ka na eh. Pero sinasabi po dito, na kapag tinitingnan mo ang sarili mo, tingnan mo siya tulad ng muka ng ating Panginoong Jesus. Kasi ganun ka tinitingnan ng Panginoon. Amen? Amen. Alright, if I may, so, the goal, next anak, the goal of this process of sanctification, yung process po ng sanctification is to think like Christ, ang mind, di po ba, ang soul ay mind, emotion, and will, to think like Christ, to feel like Christ, and to act like Christ. Amen? So if I may say this to you, believers, you are not who you think you are. You are not who you feel like you are. You are not what you do. You are who God says you are. Amen. You are who God says in you are. Wala po ito sa manual, pero I asked the Lord for illustration. I can cite many kwento ng ibang tao, pero I was led to show this to you. This is Gideon. Tadaan! Alright. This is Gideon. And you know the story. Balikan lang po natin. Alam ko po, alam nyo na po ito. So, may panahon sa buhay ng mga Israelita na sila'y talagang pasaway. So, hinayaan ng Panginoon na sila ay masakop ng mga Midianites. Itong Midianites, talaga namang siguro bully. Yeah, mga bully talaga sila. Tapos, pag nagtatanim yung mga Israelites, para daw may balang, talagang balang. Alam niyo gaano kadaming balang? Sisirain yung mga pananim, kakamkamin lahat ng mga ari-arian ng mga Israelita. Hanggang sa isang araw, tumawag ang mga Israelita sa Panginoon at gusto nila na sila iligtas sa ganong kalagayan. So, ang ginawa ng Panginoon ay, hindi ko pala natanong sa iyo to, Paul. So, ang ginawa ng Israelita ay, Lord, ay tulungan mo kami, ganyan. Tapos, the angel of the Lord appeared to Gideon. Alam ko pag sinabing the angel of the Lord ay si Jesus. Yun. Natanong ko na po kanya on the spot. The angel of the Lord ay, kasi po kami, bago po kami magturo ay, syempre, nagkukonsultuhan po muna kami. Kasi po, pag na-release na po yung salita, tapos mali, syempre po, alam niyo po yun, di ba? Kasi salita to ng Diyos di po ba? So, we cover each other. Pag po, meron kaming nasabi din naman na, alam mo yun,
magsasaluhan po kami na ito po yung ibig sabihin yan. So tayo naman po ay sabay-sabay nag-aaral. Amen po ba? So the angel of the Lord is Jesus. So ito yung panahon, matatawa ka mga kapatid, si Gideon, nagtatago siya doon sa wine press. Ang wine press ay dikdikan ng grapes para maging wine. Tapos doon siya nagkikis-kis ng palay siguro. Giik. Ginigiik. Inglesera po kasi ako, kaya naman ka sa Tagalog. Ginigiig. Ayun, yun. So sa wine press. So, dumating sa kanya ang Panginoon. Duwag siya eh. Kaya siya nagtatago doon. Duwag na duwag siya sa mga Midianites. Pero imagine this, sabi doon. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." So ano sinasabi niya? Lalaking magiting. Di po ba? Pero kitang-kita naman ng Panginoon na nanginginig na siya sa takot. Duwag siya, no? Pero sabi ko nga po kanina, you think who you are. You are who God says you are. Amen? At ito po yung sabi ni God. Nanginginig siya pero tinatawag siya ni God na magiting na lalaki, matapang. Kaya lang, eto na naman siya. Sabi niya, ngunit Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ng pinakamahina sa lipi ng Manases. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Diba? Self-pity pa more. Tama? When the Bible says, you are who you are in Christ, tapos ipipilit mo pa rin na, hindi, ito lang ako eh. Diba? May disconnect mga kapatid. Tama? You are in Christ and Christ is in you. You are in Christ and Christ is in you. God sees you complete. God sees you as righteous. God sees you as new. God sees you as saint. God sees you as His beloved simply because you are in Christ. Pag inalis po natin ang picture ni Christ sa buhay mo at sa iyong identity, mga kapatid, I'm sorry, but you're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Love you, Sarah. Alright. So, wag po tayong tumingin sa ating sarili. Lagi po tayong titingin sa ating Panginoong Hesus. Amen. Next. For every look at yourself, take 10 look at Christ. Amen. Amen. So, remove the focus on yourself but to God. May mga kataruan po talaga ng transformation. Ako po ay 39 years old na at ang dami ko na pong napakinggang mensahe. At may tinatawag po kasing, paano ko po ba explain to? Pagdating sa pagbabago ay meron tinatawag na motivational teaching. Alam niyo po ba iyon? Motivational teaching. Ito po yung mga sinasabi na mensahe para po ikaw ay mabago. Tama. Ito po yung iba sa kanila. Hindi po natin to pinasisinungalingan, kaya lang merong mas angkop sa atin. Nakuha niyo po mga kapatid. Di pa ikaw may problema. Sis, may problema ako. Sasabihin mo, believe in yourself. Kaya mo yan. Tama. Nasabi ko na yan eh. Kaya mo yan. Kaso hindi niya talaga kaya. Nagkandaloko-loko yung problema niya eh. Hindi niya talaga kaya eh. Ito, sabi nito, trust the process. Ayan, kasi pinagdadaanan siyang heartbreak eh. Diba? Hindi siya makamove on. Trust the process, time will heal. Ganyan, ganyan. Tapos meron pa, change begins at the end of your comfort zone. Totoo naman, di ba? Tama naman. Tapos, kapag nawala siya sa comfort zone, kaya ko to. Ganyan, ganyan. Nagpuput up po kasi yon ng confidence sa sarili, sa self-effort. And okay lang yan. Sige, di walang problema. Di self-effort nila yan. Pero may restful na message. And these are, believe in yourself, kaya mo yan. Pero tayong mga Kristiyano, when we preach the gospel, we say, let your hearts not be troubled. You believe in God, believe also in me. Trust the process, ang sabi po ng gospel, trust in the Lord. You don't trust the process, you trust God in the process.
May shift po ba ng focus? Meron. At ito po yung mensaheng gusto natin. We shift the focus out of ourselves and we take all the attention and focus to Christ. Trust in the Lord with all your heart and lean not. Kasi alam ng Diyos na hindi mo talaga mapagkakatiwalaan ang iyong sarili. Tama. Kaya we lean not to our own understanding, but we lean not to God. Change begins at the end of your at the end of the comfort zone. Pero sabi doon, behold, I am doing a new thing. Ang change ay Diyos ang nagbabago. I am creating everything anew. Okay lang na sila ay nasa alis sila sa comfort zone, they learn it the hard way. But my God will make a way in the wilderness and will make rivers in the desert. Amen. That's why we are gospel bearers. We are not just motivational preachers, we are grace preachers. We are grace bearers. We are bearer of the gospel of grace. So there are many messages, pero po pag alam mo yon, emerge ka na sa gospel ng Panginoon, nahihimay mo na, ito bang sinasabi sa loob ng simbahan ay nakatuon sa aking sarili or nakatuon sa kapangyarihan ng Diyos? Magkaiba po yun, no? Ang motivational teaching, they will tell how bad you are and you improve it. But the gospel of grace tells everything good about you because of what Jesus has done and you need to stand it out. Amen. Can I have an amen? Salamat kasi may tinatayuan tayong biyaya ng Panginoon. So it's telling you, you are new from within. And the transformation is from in to out, not otherwise. The gospel is the power of God unto salvation, and has the real transformative power to those who believe. Nangyayari lang po ito sa mga taong naniniwala. We don't force it. It is the work of the Holy Spirit. We don't force it to a person. The revelation of the grace, the message of grace is by revelation. Amen. Balikan po natin ang verse. Transforming power of Jesus transforming power of beholding Jesus. Sister Jace, parang impractical naman yan. Wala kang sinasabing detalye kung paano ako magbabago. Parang napaka-impractical niyan. Parang beholding Jesus, ganyan-ganyan, titingin mo ang Panginoon. But let me show you a video po. May papanoorin lang po tayo ulit na video. And this is really the transforming power of beholding Jesus.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alright. Napakaganda po na It's transformation by beholding. Alam ko po, sa ilang taon na po nating Kristiyano, napakinggan na po natin yan, di po ba alam na po natin din. Tapos, ang kadalasang mensahe po doon is sabihin na, naku, si Peter, pinagdudahan pa niya ang Panginoon. Di ba? Nung klaseng, nakasama niya na si Jesus na maratang, pinagdudahan pa niya. Pero alam niyo mga kapatid, no one, aside from Peter, ask Jesus, bid me to come. Wala po sa mga disipulo na nagsasabi, Lord, gusto ko yung ginagawa mo, gusto ko maranasan yan. Sabihin mo sa akin, sama ako. Sabihin mo sa akin, sama ka, di ba? Bid me to come. Mga kapatid, when we see Jesus in His grace, Jesus see us in faith. When we see Jesus in His grace, He sees us in faith. At nung nakatingin po siya sa Panginoong Hesukristo, doon po siya nakalakad saan? Sa ibabaw ng tubig. Nagawa niya, by beholding Jesus, nagawa niya ang pinaka-imposible sa larangan ng batas ng mundo, batas ng nature. Beholding Jesus will allow you to do naturally all the allows you to experience supernatural things. And kapag sobrang sanay-sanay ka na, natural na sa'yo, na yung mga nangyayari sa buhay mo ay mga supernatural. Amen. It is by beholding Jesus, you are being transformed, and it is not by working. That's why the message of grace is restful, because you are just sitting at Jesus' feet like the one thing that Mary did before Jesus. Amen? When we see Jesus in His grace, He sees our faith. At nalulugod ang Panginoon sa ating pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Pero nahulog si Peter, di po ba? Nahulog siya. The moment na inalis niya yung tingin niya sa Panginoong Hesukristo, the moment na tingnan niya ang sarili niya, tumingin sa natural realm, nakita niya yung mga waves, nakita niya yung storm, he started to sink. But you know the wonderful promise of God? When we are faithless, He remains faithful. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kasi mga kapatid, yung kakayahan mong sumunod, laging mas malakas doon ang kakayahan ng Diyos na ingatan ka. Ang Holy Spirit is a great teacher. And a great teacher, napapagaling niya ang pinaka-makulit, pinaka-mahinang bata sa loob ng classroom. So kahit, susyungak-syungak tayo, yung kakayahan ng Diyos. Di ba? Yung kakayahan po ng Diyos na mapangyari ang lahat ng kalooban niya sa'yo ay higit na mas malaki kesa sa kakayahan mong sumunod. Ito na po yung pangatlo. Ultimately. Sabihin niyo po, ultimately. So, ang sabi po dito, yung ultimately is darating sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. And by the power that enables, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that
they will be like His glorious body. Alam niyo po yung my toes, my knees, my shoulder, my head, my toes, my knees, my shoulder, my head. Ngayong edad ko, masakit na siya lahat. Diba? Pag kumanta ka, my toes, my knees, my shoulder, my head, lahat na pag edad, nagkakaedad ka na, masakit na. Pero alam niyo po yun, dumadating talaga ang kasakitan. And we preach that, we are preaching healing. Hindi porket may hindi gumagaling, hindi na natin ituturo na ang Diyos ay nagpapagaling. Tinuturo pa rin po natin na may healing sa pangalan ng Panginoong Jesus. Because we preach from the Bible, we don't preach based on experience. Because when we preach from the Bible, the experience will be transformed. Kaya we are doing the supernaturally papunta sa natural. That's why we are declaring. That's why we are saying it by faith. Para pag yung dineklara mo sa labi mo, yun yung mangyari sa kabuhayan mo, Panginoon. Hindi po ito claim it, yung claim it, name it, claim it. Hindi ganun yun na, yung Fortuner ng kapitbahay, magiging akin yan. Hindi ganun, mga kapatid. Nakuha nyo ba? May ganun eh. Yung yaman ng kapitbahay, magiging akin yan. Akin to, akin to. Hindi. What you are claiming are the word and the promises of God. Can I have an amen? Malinaw po, mga kapatid. Sorry po, naiba na yung aking. Pero ang sinasabi ko po dito na, even if He does not, kahit hindi ka gumaling, may mas malaking pangako. It is the glorious body. Amen? Ang glorious body. Ang ayaw lang po natin ay kunin ka ng sakit at karamdaman ng hindi mo pa oras. Mas maaga sa oras mo. But as long as, alam mo yon, you know that may purpose ang Diyos sa'yo, you can live in strength. As your days is, so your strength will be. So, paano ba, balikan po natin yung, kung sasummarize na po natin ang ating napag-usapan ay, meron pong spirit, soul, and body. We are sanctified positionally, we are being sanctified experientially, and our ultimate dream is yung ating glorious body when kinuha na tayo ng Panginoong Hesukristo. Pero paano binabago ng Diyos ang iyong kaluluwa? Pakitanong mo nga yung kapatid mo, paano? 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 Sasagutin po yan ng verse, alright, Romans 12:2, in the New Living. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person. So, ang sabi po dyan, let God, sino ang nagtatransform? Ano ang gagawin natin? Let. Hayaan. Hayaan mo. Kasi pag nanggigigil ka, mas masakit. Pag pumipiglas ka sa kalooban ng Panginoon, mas masakit. Diba? Let's learn things the easy way. Ewan ko, para po sa akin, let's learn things the easiest way. Siguro po bata pa lang ako, sinasabi ko kay Darlene, kung matututunan ko naman ng lahat ng bagay sa madaling paraan ng pagsunod. Kasi pag nagsumunod ka talaga, hindi ka na mahihirapan. Sino po ang nakakaintindi sa akin nun? Di po ba? So, ganun yung pagsunod eh. Kasi alam mo, kapag ikaw ay hindi sumunod, ikaw din naman ang mahihirapan. So, let's walk in the rhythm of grace. He will show you how. Amen. Sabi doon, into a new person by changing the way you think. Alam niyo pong mahirap makaunawa yung konti yung pinagkukunan ng pangunawa. Pero let God transform you by changing the way you think. Ang susunod po nating lesson pagkatapos po ng metamorpho ay anakaino. So ito po ay mga introduction lamang. Asaan ako, anak? So, sabi doon, and then you will learn to know God's will for you, which is good, hindi lang basta good, pleasing, and perfect. Sino gusto nun? Amen. So sabi po doon, ibahin mo daw po ang iyong pag-iisip. 1 Corinthians 2:16. Ito po yung i-claim natin. For who has known the mind of the Lord as to instruct Him? But we have the mind
of Christ. Sabihin niyo po, we have the mind of Christ. Again, we have the mind of Christ. Pa-exam ka, we have the mind of Christ. Pa-interview ka, we have the mind of Christ. Meron kang hindi masolusyonan, we have the mind of Christ. Amen? May dalawang pag-iisip, natural na pag-iisip at kaisipan ni Kristo na nasa ating espiritu. Tandaan, ang layunin ng sanctification ay mabago ang ating natural na isip at umayon sa isip ni Kristo na nasa ating espiritu upang paranasan natin ang buhay na tulad ng kay Kristo. Amen. So, yung isip mo, iaayon mo sa sinasabi ng Diyos. Ang layunin ng sanctification ay mabago ang ating natural na isip at umayon sa isip ni Kristo na sa ating espiritu upang, naulit ba anak, paranasan natin ang buhay na Kristiyano. Next page. Ang tanging makapagbabago ng ating natural na isip ay ang ano? Salita ng Diyos. Agree po ba ang lahat? Sabi po doon, the words that I speak to you are spirit. Spirit person ka na ngayon. Tama? You are made alive in the spirit. Buhay ang spirito mo. So, naiintindihan mo na. And they are life. Noong una, pagpatay ang spirito mo, kahit ilang basa mo ng verse, kapatid, ba't hindi ko maintindihan to? Pero alam mo, nung ikaw ay na-born again, pagbasa mo ng scripture, natatanggal yung mga kaliskis mo sa mata. Diba? Kitang-kita mo na yung sinasabi ng Panginoon sa salita ng Diyos. Amen? Sa Bible? Alright. Ano ang practical na aplikasyon? Number 1, basahin po natin. Pakikinig. Pangalawa. Pangatlo. At pagsunod. Isa po sa akala ng mga ibang Christian, ang daw pong nasa message of grace o nasa mga grace na yan, ayaw na natin nagde-devotion o ayaw na nating sabihin sa mga tao na pagbasa ng Biblia. 1,000 times and 1,000,000,000 times no. We are not against Bible reading. Nag-Greek pa nga tayo, di ba mga kapatid? We are not against devotion. But we are against if you do things religiously, not from a heart that needs to, but from a heart that wants to. Amen. We do not do things now under grace from a heart that needs to. Dahil relihiyon na lang. Alam mo yun, nakasanayan mo na lang. Nagigilty ka kapag meron kang na-skip na isang 5 minutes devotion. Sino po ba nakaranas nun? Naiintindihan niyo po ba ako? O ako lang ako nakakaranas nun? Kasi po ako, guilty po ako. Nagwo-worship lead po ako nung bata nung 13 years old. Tapos sabi sa akin nung, sino man? Sabi niya, hindi ka nakapag-devotion, kaya hindi nag-flow yung praise and worship kasi ganito ka. Diba? But now I understand that when I spend my time in reading the Word, hindi ko na namamalayan, uy, 3:00 na pala, uy, hindi pala ako nakapag-lunch. Kasi, di ba, pag nagkakape kayo ng friend mo, tapos humahaba na yung oras, katulad ng sermon natin ngayon, di ba? Hindi mo na namamalayan ng oras kasi nai-enjoy mo na yung fellowship nyo ng Panginoon. Naiintindihan po ba? So, when you don't read your Bible, you ought not feel guilty. Huwag kang mag-guilty, kapatid. Mamamatay ka sa guilt feeling. You ought to feel hungry. Bakit ka nandito ngayon? Tanong mo sa kapatid mo, bakit ka nandito ngayon? Kasi alam kong nagugutom ka sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So, first and foremost, our discipler is the Holy Spirit. When you are being prompted by the Holy Spirit to read your Bible, grabe, yung kaliskis ng mata mo nawawala yan. And you can now see Jesus in every pages of the Bible. Ito mga kapatid, nagbabasa ka ng Bible, hindi para marami kang Greek na alam, o marami kang verse na alam, o marami kang mare-recite na verses, o mas matalino ka na doon sa susunod sa kapatid mo na makaka-small group mo sa Sabado, na taligsahan kayo ng alam o ng theology. No.
we read the Bible looking Jesus into it. Kasi po, ang ating pagbabago, ang ating transformation is by beholding Jesus. If we are reading the Bible and missed Jesus in it, wala, mga kapatid. But every time we open the Bible and crystal clear, nakikita natin na ang Panginoong Jesucristo, kapatid, transformation begins in beholding Jesus. Can I say amen? At paglalakbay sa pagtatapos. Ito na mga kapatid, tapos na. Paglalakbay hanggang sa pagtatapos. So tayo po ay naglalakbay sa paglilingkod, tayo po ay naglalakbay sa pagbabago at paggulang, at tayo po ay naglalakbay hanggang sa matapos. Amen. Next. Sabi po doon, and we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Alam niyo po yung kantang I Can Only Imagine? I can only imagine what will be like when I walk by your side. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. Alam mo yun, kaharap po na ang Panginoong Jesucristo. Tapos, ang linaw-linaw niya, ang ganda-ganda niya, ang liwa-liwanag niya. Tapos yung heaven, hindi niya kailangan ng sun. Kasi si Jesus na ang light. Amen. Hallelujah. Philippians 3:21, for by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that we will be like His glorious body. Let me end with this po. Ating paglalakbay ay talaga namang iba-iba po klase yung paglalakbay natin. But you know this story, this is a classic story and I was reminded of this story. Meron daw pong isang lalaki na siya po ay nanaginip. Tapos, ang kanyang panaginip ay naglalakad daw po siya nakasama ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ito na mga kapatid. Tapos, sa langit daw, nagpa-flash yung iba't ibang stages ng buhay ng lalaking ito. Mahirap, masaya, may problema, may pagtatagumpay, iba't ibang klase. Nalugi sa negosyo, o nag-uumapaw sa negosyo, napasa sa interview, pumagsak sa exam. Iba-iba. Yung lakad mo, hindi lakad ko, pero meron tayo isang Diyos. Tama? Tapos, sabi nung lalaki, Lord, bakit pag nagpo-flash yung mga pangit sa buhay ko, bakit isang footprints na lang ang nakikita ko? Sabi ng Panginoon sa kanya, kasi yun yung mga panahong buhat kita. Can we praise God? Palakpakan po natin ng Panginoon. Kasi sa mga panahong mahina tayo, siya ang ating kalakasan. Amen. At eto pa mga kapatid. So lakad sila ng lakad. Pagtingin niyang ganun, next. Ang gulo-gulo ng footprints. Oh, ano nangyari dito? Ba't ang gulo-gulo na ng footprints? Yun pala. Nagsasayaw na pala sila ng Panginoon. Amen? Can I invite the praise and worship team? Alam mo, yung sayaw-sayaw ng Panginoon, nagsasayaw na sila ng Panginoon sa beach. Kasi yung walk mo sa Panginoon, hindi na yung tulad ng relihiyon mo dati na ang boring-boring. But you have this sweetest relationship with Jesus. And every day is sweeter than the day before. May I request everyone to stand up? While ang ating pong lifetime is really not enough to discover the wonders of this person. But let me show you, or let me pangalan po nito, give you this verse. And this is very wonderful verse. At ako, dalangin ko po sa Panginoon, maging dalangin ko po talaga ito. And I also would like everyone to pray seriously and with all sincerity in your heart
alam mo yun, we can really outpour our emotions sa Panginoon. Pwede mong dramahan ng Panginoon, pwede mong kwentuhan ng Panginoon, because He is a person. And you want to know more of Him sa iyong paglalakbay. Sabi po sa Philippians 3:10-11, for my determined purpose. Alam mo yung determined? Yung desidido ka, na wala kang ibang aalamin sa buhay mo. Wala ka nang pakialam kung ano yung hindi mo alam, ano yung alam mo pa, pero meron ka lang isang bagay na gustong malaman. For my determined purpose is that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him. Yung gusto mo, lumalim ka pa sa pagkakilala sa Panginoon. Perceiving, maunawaan ng mahina mong utak o maunawaan ng maliit mong utak, and recognizing and understanding the wonders of this person. Amen? That you more strongly and more clearly na makita mo that Jesus, kahit sa ang anggulo mo tingnan, He is wonderful. He is glorious. He is matchless. He is unrivaled. He is perfect in every way. Amen. Next. And that I may, in the same way, come to know the power of outflowing from His resurrection, which He exerts. Inilalabas sa'yo yung kapangyarihan na dinoposito sa'yo ng Holy Spirit. Amen? Kasi madaming inimbak na kapangyarihan ng Panginoon sa'yo. And He exerts it over what? Over whom? Over us, those who believe. That I may also share in His suffering, as to be continually transformed in spirit into His likeness, even to His death, in the hope. Can I sing a song po? And then, let's just adore Jesus. Let's just adore Him for who He is. Ate Sarah, andyan next, sa next slide, anak. And then, let us adore Him. You can really just outpour your emotions before God, that you can really and completely honest with Him. And then let's just adore Him for who He is. Let's just thank the Lord for what He has done on the cross. Big idea, I am destined to be conformed in the image of our Lord Jesus. You are destined, amen? At napakagandang destination po noon. Then let's just sing this song and adore Jesus. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changing to His image more and more. And by the cross we've truly been transformed. Thank you for the cross. Thank you for the cross, the mighty cross. God Himself should die for such as us. And every day we're changing to Your image more and more. And by the cross we've truly been transformed. Let's lift up our voices. And we're so amazed, and we give You praise, that You would save us at such a cost. Come on, let's sing. And we're so amazed, and we give You praise for the power of the cross. Come on, let's lift our voices. We're so amazed, and we're so amazed, and we give You praise, that You would save such a cause. We're so amazed, Jesus. We're so amazed.
for the cross. We just thank you for the cross, the mighty cross. That God Himself should die for such a son. God Himself should die for such a us. And every day we're changed into your image more and more. And by the cross, And by the cross, we're truly being transformed. And we're so amazed, and we give you praise that you have saved us at such a cost. and we're so amazed, Lord God. We're so amazed, and we give you praise By the power of the cross, by the power of the let's lift our hands and praise Jesus. And we're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. And we're so amazed, Lord. And we're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Let's sing it before the Lord. And we're so amazed, and we give you praise that you have saved us at such a cost. Amen. And we're so amazed, and we give you praise for the power of the For the power of the cross. for the power of the Cross for the power of the cross. and for the power of the cross. Hallelujah! Glory to God! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagpapasalamat sa iyong pangalan lamang, Jesus. Amen and amen. Praise. Hallelujah. Praise God. Patuloy po nating aalalahanin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng paghahati-hati ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas. Salamat po sapagkat sa po'y punong-puno at ang pag-ibig sa atin ay hindi kumukupas. At yung pong greatest things na ginawa sa atin ng Panginoong Jesus sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay na-born again. At salamat po sa Panginoon sapagkat patuloy po na binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang mapuri natin siya, mapasalamatan at masamba. Sa ating pong gawain na ito ay tanging ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus ang ating itataas sa ating kalagitnaan. Meron lang po akong konting sasabihin ng mga verses. Sabi po sa Hebrew 10:19 to 21, the message po translation. So friend, we can now without hesitation walk up to God into the holy place. Jesus has cleared the way by His blood of His sacrifice, acting as our priest before God. The curtain into God's presence is His body, yung kanyang katawan. Sa Tagalog po ay ganito sinasabi. Kaya mga kapatid, malaya na tayo makapapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan
patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po yung katawan ng Panginoong Kristo, sabi niya, yung pong kanyang katawan ay na-broken para sa atin. At yung curtain ay nabuksan para tayo makapasok sa dakong kabanal-banalan. At salamat po sa Panginoon at kundi pa po sa Roman 5:8-11. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na maliligtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang iyan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nabalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya, dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Mabasahin po natin yung 1 Corinthians 11:23 hanggang 26. Pagtapos po, sama-sama tayong kakain ng tinapay at iinom lang katas ng ubas na simbolo ng kanyang banal na dugo. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanuno, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapirho iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hawakan po natin ang hawakan po natin ang tinapay bilang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. At inaalala natin yung bugbog na katawan niya. Sa pamamagitan po ng bugbog na katawan niya, tayo ay gumaling. Sige po, tayo po ay sama-samang kumain. Hawakan po natin ang kopa. Kaya hindi po matapos maghapunan, dinampot ng Panginoon ang kopa at sinabi, ito ang aking dugo na nagpapatibay ng bagong tipan. At sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus, tayo ay nalinis, napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating inumin. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang naming banal na makapangyarihan sa lahat. Sama-sama po kami lumalapit sa iyo. Salamat po sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, sa buhay ng bawat isa sa amin. At salamat po sapagkat tuloy pong dumadaloy ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyo sa patuloy mong pagbibigay sa amin ang buhay, kalakasan. At salamat, Panginoon,
Tunay nga po na kami blessed and highly favored sa pamamagitan ng aming Panginoon. So salamat po, Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kadakilaan ay sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Sige po, tayo po idadako na sa isang uri ng pagsamba. Ito po yung pagkakaloob sa Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. No? Ang nais po ng Diyos ay pagbibigay ng mayroong kagalakan sa ating mga puso. Aniniwala po natin ang pagbibigay sa Diyos ay pagsamba. Sabi sa Genesis 22 na tayo nagkakaloob isang uri ng pagsamba sa Panginoon at ito rin po yung sinasabi sa Proverbs na itiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating tinatangkilik. At naniniwala din po tayo na ang ating kaisipan ay hindi katulad ng dating kaisipan. Kaya ang dating kaisipan, iniisip natin, kaya tayo nagbibigay upang mapagpala. Naalala ko, merong mga ganyan nagsasabi, Panginoon, tumira na ako, tumira ka na. Merong ganun po na pananaw nung unang panahon. Kaya salamat sa Diyos kasi tunay nga na tayo'y nagbibigay hindi para mapagpala. Tayo'y nagbibigay sapagkat tayo ay pinagpala na. We are blessed and highly favored by God. Amen po ba? At alam niyo po ba na maraming pastor na nakapunta sa lugar natin? Sabi niya, magkano upan niyo ron? Ang ganda ng lugar niyo. Napakalamig pa ng lugar niyo, napaka-aliwalas, maganda yung lugar niyo. Magkano upan niyo? Pag sinabi ko, nagugulat po sila. Paano niyo nasusustain yun? Alam niyo po kako, yung grace ni God, yung sustaining grace ni God. Alam niyo po ba, 1 year na tayo dito? Nakaisang taon na tayo, di po ba? At talagang napakaganda ng biyaya, na nasa biyaya tayo ng Diyos. At magugulat tayo na marami talaga na ginagamit ng Diyos willingly. Masaya sila sa nagkakaloob para ma-sustain natin ang lugar na ito. At yan ay dahil sa biyaya ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay pinagpala na ng Panginoon. Amen po. At sige po, hawakan po natin ang ating mga kaloob. Ama, maraming salamat sapagkat tunay nga sagana ang iyong biyaya sa buhay po namin. Na sa lahat po ng aming hinahawakan ng aming mga kamay, ito po'y pinagpala mo na. Sa lahat ng mga plano, mga hakbangin ng aming mga paa, dinadala mo kami ayon sa iyong naisin, isang buhay na matagumpay. Isang buhay na pinagpala, isang buhay na pinaburan mo, Panginoon, ay nararanasan ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, salamat sapagkat kami nagkakaloob hindi para mapagpala. Kami po'y nagkakaloob sapagkat pinagpala mo na po kami at masaya po kaming nagbibigay sapagkat masaya ang puso namin na ikaw ang nakikita namin. Ikaw ang nagsabi sa amin dahil sa iyong mga hirap, ikaw ay nagpakadukha upang kami yumaman. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng natapos mo nagawa sa krus ng Kalbaryo dahil hindi lang po kami iniligtas, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan, kundi binigyan niyo po kami ng isang buhay na masagana sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mga kaloob na ito na nagagamit po ang lahat ng ito para ipangaral ang mabuting balita, para ipangaral ang mensahe ng biyaya, para ipangaral ang isang mensahe ng iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagdakila, paglulati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.